May isang babae, sumakay ng bus papunta sa bago niyang trabaho. Pero hindi niya alam, yung driver pala, hindi siya dadalhin sa kanyang destinasyon. Kung hindi, sa impyerno. Si Noor Susaili Mukhtar o Suzy sa mga malalapit sa kanya ay isang babaeng may pangarap, masipag at may simpleng buhay bago nangyari ang trahedya. Ipinanganak siya noong June 9, 1976 sa Kangar, Perlis, Malaysia. Anak siya nina Mukhtar Ibrahim, isang retired army personnel, at Harrison Hussein. Pangalawa siya sa 4 na magkakapatid. May ibang sources na nagsasabing pangatlo daw siya. Masipag at achiever si Suzy. Nag-aral pa siya sa abroad at nagtapos sa De Montfort University sa UK. Pagbalik niya sa Malaysia, determined siya mag-build ng career sa tech industry. Nakuha pa niya yung tinawag niyang dream job bilang computer engineer sa Pantai Medical Center sa Klang. Noong mga panahon na iyon, engaged na siya sa fiancé niyang si Rudy Sherin Abdul Raham. Nasa stage siya ng buhay na nagsisimula pa lang. Yung tipong unti-unti nang naaabot ang mga pangarap niya. Lumipat siya sa Kampong Baru, Kuala Lumpur para mas malapit sa trabaho. May kasama siyang housemate sa inuupahang bahay. Kilala siya bilang simple, mabait at masipag. Yung tipo ng tao na tahimik pero may direksyon sa buhay. Bago natin ituloy, kilalanin muna natin kung sino si Hanafi. Si Hanafi Mat Hassan ang gumawa ng krimen. May mahabang history siya ng krimen at magulong personal na buhay bago pa mangyari ang kaso noong 2000. Ipinanganak siya sa Bangkok, Kelantan at lumaki siya sa isang maliit na village sa Kampung Renek. Pang-7 siya sa 8 magkakapatid. Lumaki sila sa kahirapan pero walang record na violent o antisocial ang mga magulang niya. Sa edad na 34, 4 na beses na siyang nag-asawa. May 3 siyang anak na babae mula sa unang 3 marriage. Lahat na uwi sa hiwalayan. May isang creepy na coincidence sa story na ito. Noong October 7, 2000, araw na pinatay niya si Noor, nanganak yung ika-4 niyang asawa ng premature baby boy. At namatay din yung baby sa parehong araw. At hindi ito ang unang beses na nakasuhan siya. May history na talaga siya sa krimen. Noong 1988, wanted siya sa Pahang dahil sa rape ng isa sa ex-wife niya. Noong 1994 naman, kinasuhan siya ng criminal breach of trust sa Subang Jaya. At noong 1996, nahuli siya sa robbery with violence sa Terengganu. Nakulong ng 30 months at napalo pa ng cane. Pagkatapos, nagtrabaho siya bilang bus driver sa Kiara Express. Pero 10 days pa lang siya sa trabaho bago niya gawin yung krimen na ginawa niya kay Noor Susaili. Nangyari ang krimen noong Sabado, October 7, 2000, bandang 8 a.m. hanggang 9:15 a.m. Sumakay si Noor Susaili sa Express Kiara Bus sa Klang Bus Terminal sa Kuala Lumpur bandang 7:45 a.m. Papunta sa Port Klang para sa bago niyang trabaho. Bandang 8:15 a.m., bumaba na lahat ng ibang pasahero sa Klang
kaya naiwan siyang mag-isa kasama ang driver na si Hanafi Mathasan. Imbes na sundan ang tamang ruta, dinala ni Hanafi ang bus sa isang liblib na lugar sa Taman Bukidtinggi, Klang. Tinangka ni Noor Suzaili na tumakas, pero ginamit ni Hanafi ang automatic switch sa panel para ilock ang mga pinto ng bus. May isang witness na 18-year-old na estudyante na si Devan ang nakakita sa kanya na nagpapanik, halos wala ng suot na pang itaas. Nagpupupukpok sa tinted na bintana para humingi ng tulong. Sinubukang habulin ni Devan ang bus at binilisan niya ang kanyang pagbabike. Pero nang mapansin siya ni Hanafi, pinaharurot niya ang bus at umalis agad. Ang detalye ng ginawa sa kanya ay sobrang brutal. Ayon sa korte, hinubran siya ni Hanafi, itinali ang kamay gamit ang sarili niyang hijab at paulit-ulit siyang ni-rape at inabuso sa loob ng bus. Grabe ang pambubugbog sa kanya. Umabot sa 44 na injuries kasama ang broken neck at matinding tama sa ulo. Sa huli, pinatay siya sa pamamagitan ng pagsakal gamit ang sarili niyang hijab hanggang sa mawalan siya ng buhay. At itinapon niya ang hubad na katawan ni Noor Suzaili sa isang construction site sa Bandar Bukidtinggi bago tumakas. Natagpuan din ang katawan ni Noor noong hapon na iyon ng isang dumaan na tao. At makalipas ng 3 araw, naaresto si Hanafi noong October 10, 2000 habang nagmamaneho pa rin ng parehong bus. Nakita ng pulis ang cellphone ni Noor sa kanya at na-recover din ang pendant nito na nakatago sa isang powder bottle sa bahay niya. Si Hanafi Mathasan ay napatunayang guilty sa rape at murder noong April 26, 2002. At ang mga naging sentensya niya ay murder, mandatory death penalty, at rape with 20 years na pagkakakulong plus 12 na pagpalo ng cane. Ginawang trial sa Shah Alam High Court sa harap ni Justice Mod Hizmuddin Mid Yunus. Nagsimula noong March 12, 2001 at tumagal ng 64 days. Tumawag sila ng 54 na witnesses. Ito ang mga pinaka mabibigat na ebidensya. Napatunayan na yung semen na nakuha sa biktima ay kay Hanafi. Yung cellphone ni Noor na Motorola StarTAC nakuha sa kanya noong naaresto siya. At yung pendant ng biktima nakita sa bahay niya nakatago sa powder bottle. May ticket din mula sa bus niya na nakita sa bag ng biktima. Proof na pasahero niya siya talaga. Si Hanafi lang ang nag-testify para sa sarili niya. Sinabi niya na may isinakay lang daw siya na kaibigan at na-frame up lang daw siya. Pero hindi pinaniwalaan ng judge. Tinawag itong kwentong gawa-gawa lang. Sinubukan niyang i-appeal ang kaso, pero lahat nabigo. At noong 2005, rejected ito sa Court of Appeal. At 2006, inaffirm ng Federal Court ang guilty verdict. At ng December 19, 2008 ng madaling araw, binitay siya sa Kajang Prison. Alam niyo mga kabesis, ang nangyari dito,
hindi lang simpleng krimen. Ito ay halimbawa ng isang lalaking kinontrol ng sariling lust. At nawala ng kontrol sa sarili niyang isip at katawan. Ang lust, kapag hindi mo kayang kontrol, hindi na yung simpleng desire. Nagiging obsession na siya. Nagiging impulsive. At eventually, nagiging destructive. Sa psychology, kapag isang tao ay may history ng violence, walang self-control, walang emotional regulation, at sanay sundin ang urges niya, unti-unti nawawala ang boundaries. Hindi na siya nag-iisip ng tama o mali, o kung may consequences ba, o yung kapakanan ng ibang tao. Ang iniisip lang niya, gusto ko to at kukunin ko to. At doon nagsisimula ang pagiging predator. Ang lust-driven mind, nag-objectify ng tao. Hindi na nakikita ang babae bilang tao, kundi bilang bagay para gamitin. At kapag sinamahan pa ng power, pagkakataon at isolation, nagiging delikado. Kasi wala nang pumipigil. Pero hindi lahat ng lalaki ganito. Pero ang lalaking hindi marunong magkontrol ng sarili niyang lust, delikado siya. Hindi lang sa sarili niya, kundi sa ibang tao. Kaya dapat maintindihan natin, discipline is not optional. At self-control is survival. Kung hindi mo kayang control ang sarili mong desire, darating ang point na desire mo na ang magko-control sa'yo. Kaya, tandaan natin mga besties, hindi ka sinisira ng lust. Hinahayaan mo itong sirain ka. At kapag hinayaan mo itong lumaki, hindi lang buhay mo ang masisira. May madadamay na iba. Kaya control your mind or your mind will control you.